Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel, itong Wonder Vlogcaster. Magandang araw sa inyo lahat. At ngayon ay araw ng linggo. Huwag kalilimutan magsimba mga ka-Wonder. Pag-usapan natin mga ka-Wonder, itong dahilan. No? Natuklasan natin na ito palang dahilan kung bakit galit na galit itong si Imee Marcos, aka Super Ate. Dito sa kanyang kapatid, no? Noon pala, matagal na siyang pinag-iinitan o matagal na siyang sinusulsulan na dapat daw sabihin sa publiko na bangag si PBBM. Pero hindi nga sinasabi yan ni Imee Marcos. Kasi nga malamang walang basihan mga ka-Wonder. At ito nga, lately, nung sa rally ng INC, nagulat ang taong bayan, alam naman natin yan, na ito nga si Imee sinasabi niyang bangag, umaga pa lang daw, nagmamariwana na kinagulat, no? At sabi nga ni PBBM sa kanyang response during sa conference, sabi niya, we don't want to share our dirty, we don't want to show our dirty clothes or linen sa ibang tao. Kumbaga, kung may problema kayong magkapatid, sarili ninyo yan. Kayo mag-usap dyan. Kaya nga nabigla si PBBM, naalala niyo yung sinabi niya, that woman you see on the TV is not my sister. Dahil hindi nga talaga si Imee yun. Dahil ang alam talaga ni Imee, yung totoong Imee na kapatid ni PBBM. I'm not saying na ibang Imee na by blood. Ibig sabihin yung kanyang persona that time na nagsasalita siya sa INC ay iba. Kumbaga para may influence, may control. Ngayon, malalaman natin mga ka-Wonder, no? Na ito palang si Imee Marcos. Kaya pala yan, nagsalita ng ganyan ay mukhang napilitan. Dahil ito palang si Imee, by the way, bago yan mga ka-Wonder, etong si Pebbles, tinutuklas niya, kumbaga tinitrace niya, itong si Harry Roque. Dahil dito sa isang lugar, no, sa isang parang island, na kung saan yung lugar dyan, binili niya, na ang issue lang is delinquent yung tax, and then binayaran niya, kanya na yung lupa. Parang ganun yung istorya. At gagawin niya parang floating island or floating something, doon niya i-operate yung sinasabing Pogo. Ngayon, itong si Harry, nakalusot. Dapat papunta na sa Germany, mukhang na-hold pa. Kasi nga, yung kanyang kondisyon not fit to fly, parang ganon. May nakalusot siya. Pero temporary lang yan mga ka-Wonder. Pag okay na, talagang ililipad siya dyan sa Germany. At ito namang rally ngayon mga ka-Wonder na ginaganap ngayon. Pagdasal natin yan mga ka-Wonder. Dahil huling-hura na nila nung INC at talagang walang nangyari. Ngayon, hindi a-attend daw dyan yung ilang mga trolls o yung mga vloggers at kung sino-sino pang a-attend daw dyan sa rally na yan. Ay itong mga tauhan naman o mga trolls ni Paulo Duterte na siyang pupunta dyan para manggulo daw. But anyway, ano ba itong natuklasan natin mga ka-Wonder? Kung bakit nagalit niyang si Imee dito kay Bongbong Marcos at sinabi niya na nga na bangag. Pakinggan natin ito mga ka-Wonder. Hello! Okay. Kahapon, nung na-receive ko yung info na mangyayaring gulo bukas, na-stress ako sobra. Hindi ko alam kung paano ko siya ipopost or ipapaliwanag kasi kahit i-post ko siya, hindi naman na siguro titigil pa yung mga magrarally bukas kasi naka-schedule na yan, matagal na eh. So, na-stress ako talaga. Ang ginawa ko, pinadala ko dun sa isa kong friend na vlogger. Sabi ko sa kanya, kapatid ko na bahalang mag-post. Sabi ko sa kanya, takpan mo lang yung pangalan ng ganito, ganyan, para, kasi, wag mabuking dahil kawawa naman. Sorry. Nagbibigay sila ng informasyon. Tapos mapapaan pa sila, delikado daw yung buhay. So, di yun na. Tapos, nag-iisip pa rin ako. Nagdasal ako na sana wala masaktan, na sana hindi matuloy yung mga panggugulo na gagawin. Kasi yung hindi natuloy na panggugulo nung nagrally yung mga iglesia ni Cristo, hindi sila makapasok nun sa Malacanang kasi sobrang barikada. Nagulat sila dun na ready, nakabarikada yung palasyo. Hindi naman lumusob ang INC. Ang INC nasa Luneta lang. Tapos ilan lang yung umattend na DDS, yung mga
retarded of militars, di ba? Hindi yun natuloy. So, itutuloy yun bukas. Kasi bayad na yung mga yan eh. Yung mga manggugulo, yung magbahagis ng molotov, bombs, yung mga Muslims, ibang Muslim, tapos nadagdagan pa yan ng mga communist, Chinese na dumating from the Philippines, tapos naka-meeting ng PNP laban, PDP laban, na tinanong ko kung paano nakapasok yung mga yan. Kung eroplano yan, syempre matitrace. Ano pala, submarine ang ginamit. Submarine ang ginamit na kung saan-saan sila nanggaling. Bumaba sa Bataan, Zambales, parang Ilocos Sur. Submarine pala ang ginamit para makapasok yung mga Chinese communists na mga magugulo din. So, eto na. Paano ba nagsimula yung gulo na yan? Bakit pa yan nagsimula? Bakit si Amy ay panig sa mga Duterte? Gayong tayong lahat, ang paniniwala natin na blood is thicker than water. Kung ano may nangyayari na yan, syempre, mas mag-aano pa rin kay Amy yung pagiging kapatid na pinaniwalaan ko hanggang sa bago siya magsalita sa stage ng Iglesia ni Cristo. Ngayon ko talaga napagtanto na hawak na nila si Amy. Kahit na alam ko naman na si Amy ang pinahawakan ni Duterte sa Northern Luzon ng Pogo. Yung mga Pogo nung panahon ni Digong at hanggang sa naging presidente na si BBM ay hawak ni Amy Marcos. Si Amy Marcos po, bukod sa nakakakuha siya ng Pogo money dahil hawak niya nga ang Northern Zone Pogo, ay meron din siyang Pogo. Marami siyang Pogo sa Northern Luzon, sa mga buildings, at ang umahawak niyan ay ang kanyang mga anak. Maraming pictures na nagkalat. Ilabas natin yung mga pictures na nagkalat sa susunod. Sige. Na mga Pogo, anong kasama niya, Pogo Honors. Meron pa silang dalawa ni Alice Guo na yung picture nila, isasabihin mo ng hindi nila first time nagkita yun, yung sa loob ng kotse. Makikita mo talaga doon na may pinagsamahan na sila. Matagal na sila magkasama. Tapos, ganito kasi yan. Yung alam kong info, ang nakalagay doon is close sila ni Harry Roque. At ang tawag ni Harry Roque sa kanya ay super ate. So, ang ginawa ko ngayon, gusto ko kasi may ebidensya. Dahil nagalit si Harry Roque kay Amy, di ba? Itong nakaraan. Wala daw siya tiwala kay Amy. Tapos tawag sa kanya super ate. So, naghanap ako ng ebidensya na, o resibo na tinatawag niyang super ate si Amy. Nakakita ako ngayon. Pero nga pala, ang pinaka-latest, abay dun sa 12 kandidato ng administrasyon, yung kanilang bagong Pilipinas Alyansa, abay dalawang nagsabi na sila ay tatakbo bilang independyente. Isa na dyan, si Super Ate to the President, okay? Walang iba kundi si Senator Amy Marcos at pangalawa, si Senator Ping Lacson. Well, Ayan, di ba? Nakita niyo na, naghanap ako ng resibo na ang tawag sa kanya is Super Ate. So, meron. Magachika talaga sila ni Roque sa Pogo. Magachika si Amy at saka si Roque. Kailan lang sila nagkatampuhan nung pinipilit kasi nila si Amy na magsalita na adik si BBM. Alam ko yan. Time pa lang na binabatikos ko si BBM. Nagagalit si Maharlika noon. Bakit ayaw sabihin ni Amy na bangag at gumagamit si BBM? Yun yung time na nag-uumpisa na si Sara na batikusin si BBM. Yung marami na siyang sinasabi, papapugutan niya ng ulo, tapos yung ipatatapon yung bangkay ni Fem sa WPS, tapos hindi man lang tayo makarinig ng reaksyon from Amy, di ba? Yan kasi talaga yung dahilan
magkakasama po silang lahat sa Pogo. At ito ang aking report dyan. Saka ko na ilalabas sa inyo yung talaga pang mga iba pang reports na may kinalaman sila sa Pogo at mag-partner talaga silang dalawa na tatakbo sa 2028. Dahil mauubos na, magte 10 minutes na naman, kailangan ilabas ko na. Ito yung mga informasyon. Ito. So, ayon sa aking, ayon kay Charlie, together with Harry Roque, Senator Amy has been associated with Pogo ever since. Pogo operator siya in Northern Luzon. Chinese Pogo operators used to call her Super Ate. That's why Roque is fondly calling Senator Amy as Super Ate also. Karapatan ni Senator Amy yan kasi yan yung usapan nila ni Duterte at Sara. Part yan ng Sarami 2028 sa Pogo kukuha ng pondo para sa 2028. Tatakbong presidente si Sara at VP si Senator Amy. Kaya kanya ang right sa Pogo as agreed with Duterte and VP Sara. Bukod sa siya ang author ng Pogo Law, Pogo owner din si Senator Amy. Mga anak niya ang nagmamanage ng Pogo centers. Madami ang Pogo sa mga business buildings, nagkalat, madami din photos. Nagkalat na honor si Senator Amy ng mga Pogo. Senator Amy authored the law that legalized Pogos, and as a result, she has been called a Pogo Queen. Kaya madami siyang hawak na Pogo operators. Meron siyang monthly, pati si Sara. Nung sinabi ni BBM na bawal na Pogo without consulting Senator Amy, dahil siya author ng Pogo Law at alam ni BBM, madaming Pogo si Senator Amy. Galit na galit si Senator Amy kay BBM kasi madami siyang new investment sa Pogo. So the truth is, Pogo ang reason kaya sobrang galit ni Senator Amy kay PBBM. Malaki ang nalugi sa mga investments niya, naipit siya sa mga investors niya na Chinese at Koreans at nawala ang monthly niya na 15 million mula sa mga Northern Luzon Pogo operators, pati monthly ni BP Sara. Ayan nawala. Sobrang nasaktan si Senator Amy kasi walang respeto sa kanya si BBM dahil alam ni BBM siya ang author ng Pogo Law at hindi man lang siya kinonsulta. Walang pag-uusap, bastusan, kaya talagang bastusan na ang laban ni Senator Amy sa kapatid niya. Asawa daw ni BBM ang nakikinabang, kaya hindi inggit kay BBM ang dahilan ng galit kundi Pogo talaga. Nakakahiya lang kasi yung Pogo ang puputok sa media. Kaya galit si Senator Amy kay PBBM. The truth, 100%. That's the truth, 100%. Diyan siya kumukuha ng parte ni BP Sara monthly from the gates sa Pampanga. Ito, pinost ko to. At sa Thunderbird, sa San Fernando, La Union, at yung mga Pogo operators na galit kay BBM ay ang sinasabi na nagpopondo para matanggal si BBM. So yun mga ka-wonder, yan pala yung dahilan. At talagang talagang nakakashock. Dahil itong si Amy pala ay may-ari ng mga Pogo dyan sa Northern Luzon. At kumikita pala yan ng 15 million monthly. At of course, meron pa siyang parang ang pagkakasabi, bukod dyan may mga buildings pa. Kasi bakit? Yung kay Amy, fix na yung 15. How about yung kay Sara? Na kumukuha rin doon. At ito po yung gagamitin pala nila. Na pondo nila para tumakbo yung tandem na Sara-Amy sa 2028. At dahil dyan, kaya pala siya galit na galit kay PBBM. No wonder mga ka-wonder. Ito na pala yung dahilan. Naudlot yung kanyang mga businesses, yung kanyang mga transactions sa Chinese, at dito sa mga Koreans. Kaya pala galit na galit siya mga ka-wonder. Itong si Super Ate na tinaguri ang Pogo Queen. So yan mga ka-wonder, at least alam na natin na yan ang dahilan. Kaya nga naman napilitan siya. By the way, alam na pala ni PBBM, pero hindi binibisto ni PBBM na yung kapatid niya ay involved sa Pogo. Kita mo yung paano niya dinidiscreet. Ang ginawa niya na lang para hindi niya matolerate. Kasi lalabas yan, tinolerate niya pa rin, kinonsinti niya tinanggal niya yung Pogo sa Pilipinas. At ito pa lang si Alice Guo, hindi lang pala dyan nilagay hindi lang pala nag-exist dyan as mayor, Meron pala talaga silang purpose dyan. At ito nga, nakakalungkot, bistado na naman tong si Amy. Bukod dun sa kanya pong kinasasangkutang
anomalya dyan sa Ilocos, no, itong flood control project. At unti-unti na silang na-expose, no, itong 51 billion ni Pulong. Sana sunod na yan. I think iniimbestigahan na rin yan. Ano? Hinahanapan lang ng mga resibo, mga ka-wonder. At sana matapos na itong mga magugulong ito. At si Bato na sana madakip na, maibigay na ron sa ICC na yan para matapos na. At sunod yan si Bongo, itong si Bayalde, at sana rin si Sara. Bukod dun sa impeachment niya this coming February, no? Uunahan pa nila si PBBM dahil magpa-file sila ng impeachment sa January. Pero alam natin mga ka-wonder na hindi sila magtatagumpay. At ito ang rally na to na pinaghahandaan na nangyayari ngayon mga ka-wonder, mga tauhan daw ni Pulong ang mga sasali dyan para manggulo. Well mga ka-wonder, I will keep you updated sa mga pangyayari ngayon na nakalagang nakakashock. Gaya na itong kay Amy, natatakbo pala itong Vice President. Totoo nga na medyo na bulgar na sila, kaya siguro na hindi na sinasakyan yung Sarami. Pero tingnan natin, no? Baka mamaya ituloy pa rin yan kasi nga napangakuan. Gaya ng pangako ni Duterte at ni Sara na hawakan niya yung pogo dyan sa northern part. So hanggang dito lang muna tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion kung kayo po may naiisip at alam para malaman din namin. And of course, give me a thumbs up para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Share this video para malaman nila na ito palang si Amy Marcos ay handler o may-ari ng Pogo, at isa pa, siya, yung mga anak niya rin mga ka-wonder pala ang pinagmamanage sa Pogo according dito sa resource natin. And don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder.